Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating kumustahan segment. Kilalanin at alamin ang istorya ng isang kababayan natin mula sa New Zealand. Makakasama natin via Zoom, walang iba kundi si Jennifer Partol mula New Zealand. Good morning, Jennifer. Hello po. Good morning po, sir. Wow, ganda naman ng background mo. Talagang farmer na farmer ang dating mo. Anyway, anong oras ngayon dyan sa New Zealand, Jennifer? Oh. Alauna po ng hapon. Alauna ng hapon. Okay. Opo. Oo. So, sana hindi maputol ang signal natin. Pero yun na nga, gusto lang namin ma-share mo yung istorya mo dyan. Tama ba? 9 years ka na dyan sa, Jennifer, sa New Zealand? Oo. Opo. Yes po. Opo. Okay. Saan ba? Sa Auckland? Saan banda ng New Zealand? Malayo po. Dito po kami sa may central po ng North Island. So, Waikato area. Sa rural area po kasi kami. So, Auckland is about like 2 hours to 3 hours po from our place. 2 to 3 hours. Kasi di ba dyan yung malaking concentration ng mga Filipinos sa Auckland? Yung pero major city yes nyo? Po. So, ito, yung lugar mo, kasi di ba tama ba? Dairy farmer ka? Oo. Yes po. Okay. So, since you arrived, so 9 years ka na, so dumating ka dyan mga 2015, tama ba? Oo. Tama po. Okay. And then, paano, kasi para doon sa ating mga nakikinig, mga viewers natin ngayon, paano ka napunta dyan? How did you apply para makapunta ka dyan? Oo. So way back 2015 po, actually kaming dalawa ng asawa ko po yung na-hire dito. So, wow. Nag-apply po kami online. By that time po, hindi pa po ganun ka-stricto yung policy nila dito, yung mga requirements. So, even local experience, pasok po dito sa pag-apply bilang isang dairy farmer. Kaya po kami nakahanap ng employer online kasi hindi pa naman ganun ka-stricto that time. Pero ngayon po kasi, nagano na sila nag-iba na yung policy nila, medyo mahigpit na po. So, bilang isang dairy farmer, ano yung, let's say, sa isang araw, ano yung parang how do you start your day, di ba? Napakabigat ba na trabaho? Kasi alam ko talaga diyan, karamihan kasi diyan sa New Zealand, di ba? Dairy products yung pinaka main source of livelihood, di ba, ng mga tao. Yes po, oo. So sa dairy farm po kasi, misconception po siguro sa ating mga Pilipino na pag sinasabi natin na dairy farm ay iniisip lang natin na parang magagatas lang, magkakap lang ng yung mga baka, ganun. Pero dito po sa dairy farms, so all in all po yung ginagawa namin. Nag-feed out po kami using machineries, mga tractors, ganun. Tapos, nag-motor kami, kinukuha namin yung mga baka sa paddocks. Tapos, nag-treat kami ng mga baka na may mga sakit. Nagpapaanak kami kung kinakailangan namin assist yung mga baka. Opo. Tsaka maintenance po around the farm, like mga pagpapandahin ng mga poste, ito kagaya po nitong nasa likuran ko, yung mga poste dyan, mga boundary fences, pinapanday po namin yan. So literally like all na po kami, all in all na po yung ginagawa namin dito. Diyan ba, Jennifer, marami ka rin kasama mga kapwa Pilipino, kababayan natin? Marami kayo? Dito sa farm po, dalawa lang po kami ng asawa ko. So kami po ng asawa ko yung nagmamanage sa farm. Pero dito naman po sa area namin, marami po kaming mga kapitbahay ng mga kapwa Pilipino din po. Okay. Yan. Pinapakita yung asawa mo yata ito. Ano ba ito? Anak mo itong kasama niya? Nandun sa traktor? Yes po. Opo. Oo. So, ilan na anak nyo? Isa pa lang po. Yun pa lang po yung anak namin. Actually, ngayon nasa maternity leave po ako. Kaya hindi po ako nagtatrabaho ngayon. Oo. Okay. So, ngayon, 9 years ka na. Ibig sabihin, mula nung pumunta kayo dyan ng 2015, sabay kayo, hindi pa kayo nakakabalik sa atin? Nakabalik naman po kami. Siguro 4 na beses po. 4 na beses. So in your case, hindi ka na kailangan dahil mukha nang valid na yung stay mo talaga diyan. Oo. Opo, PR na po kami dito. Permanent resident na. Okay. So you carry a New Zealand passport na. Hindi pa po. Pag citizen na po kami, tsaka pa po kami makakuha ng passport sa New Zealand. Gaano katagal para to obtain your citizenship sa New Zealand? 5 years po siya. So, bali kapag naging residente kayo, 2 years from your residency, pwede ka na mag-apply ng permanent residency. Tapos, from your permanent residency, 3 taon naman para makapag-apply ka ng citizenship. So, all in all, 5 years po siya. So, ngayon, ano na ang status mo? Nag-apply ka na ng... PR pa lang po. PR? So, another 3 years? So, 3 taon pa po yung aantayin. Yes, 3 years. So, pag nakakuha ka na let's say, citizen ka na dyan,
Pwede ka mag-dual, Filipino and New Pwede po. Zealand. Pwede? Yes Oo. po, pwede, opo. So, ganun ba ang plano nyo? Oo. Yes po, ganun po yung plano namin. I see. Pero ano ba ang nakikita mo, Jennifer? In terms of mga job demands, kunwari, mga Pilipino ngayon, nakikinig sa atin ngayon, gusto nila dyan sa New Zealand, marami bang mga, let's say, mga jobs available for them na swak din sa mga kakayahan ng Pinoy? Oh. Yes po, marami naman po kasi marami naman po sa mga kababayan natin yung mga skilled na mga tao. Dito po kasi yung required talaga dito is yung mga skilled jobs. So, mga IT. if you're looking for IT, opo, ganyan. yung kung naghahanap ka po ng mga trabaho na mga office jobs, ganun, hindi po yun pasok dito. So, you have to have the skill po talaga like mga carpenters, ganun po, nurses, yes po, vocational IT, courses, vocational courses, maganda yan, TESDA trained, mga ganun. Tama po. So yun yung para nakikita mo marami ang demand pa dyan. Construction work, meron din? Oo. Yes po. I see. Pero yung dairy farming, is that something that Filipinos can explore? Maganda ba benefits? Sa totoo lang po, maganda po ang benefits sa dairy farming kasi hindi ko po masasabi na sobrang kalakihan yung trabaho ng tao dito. Pero tama naman po siya, makakaipon ka rin naman po, tsaka yung komportable yung pamumuhay mo, kumbaga. Pero dyan sa, let's say dyan sa dairy farm na yan, meron ba kayong accommodation ay na binibigay ng employer? Nagre-renta po kami ng bahay sa farmland po. I see. And then yung pinaka-city, gaano kalayo from your place? Siyempre, malungkot din naman. Lalo, gusto mo ba anak mo lumaki dyan sa dairy farm? So, ibig sabihin, meron naman siguro kayo accessibility. May sasakyan kayo if you want to go to the city area. Yes po. Well, dito naman po sa amin, meron naman po kaming small town na nasa mga 8 to 10 minutes lang po siya na drive. Okay. Yung malaking syudad naman po is nasa mga almost an hour na drive. So, hindi naman po siya ganun ka-rural talaga. So, ikaw, pati yung husband mo, happy naman kayo. Well-adjusted na kayo dun sa lugar ninyo. Yes po, opo. Well-adjusted na po. Tsaka mas, personally po kasi mas gusto namin tong ganito na malayo sa kapitbahay. Tsaka, presko yung paligid mo. Nature lang yung nakikita mo. At saka, wala naman yatang problema sa crime rate dyan, no? Mukha naman zero crime rate yata dyan. Wala mga nakawan or what, ha? Meron naman pong mga nakawan, pero nangyayari po siya mostly sa mga syudad, katulad po ng Auckland, ganun. Pero dito naman sa countryside, paminsan-minsan lamang po. I see. May nagtatanong dito, galing kay Paul Binwag, nanonood siya ngayon sa interview natin. Yung bang pagpunta mo raw dyan, Jennifer, naglabas ka raw ba ng placement fee? Hindi po ako naglabas. Cargo po lahat ng employer namin. Sa totoo lang po, yung New Zealand po, dapat is, po talaga siya, zero placement fee. So, dapat cargo ko po talaga siya lahat ng employer mo kung magkano yung gagastusin sa papers mo, ganun po. Pero, may mga agency kasi talaga na nagpapabayad, so hindi po natin yun maiiwasan. But, yung rules po talaga is zero placement fee po talaga yung New Zealand. So, in your case, nung nag-apply ka, medical lang. Ikaw na nagbayad noon. Ganun ba? Cargo pa rin po ng employer namin. Employer pa yun. Bali, yes po. Allowance na lang po talaga yung dinala namin. Okay. So, ibig sabihin, siyempre, pati yung let's say, travel fare ninyo, sinagot din niya? Yes po. Opo. I see. Yung anak mo, pinanganak na dyan? Yes po. Citizen po yung anak ko dito kasi pag resident kayo, pinanganak po siya dito. So, magiging residente po yung, citizen po yung anak niya. Parang Amerika. Pag pinanganak mo sa Amerika, citizen automatic, di ba? Regardless kung foreigner ka, basta sa Amerika pinanganak. I see. Yun, no? Ito, daming mga nag-re-react dito sa interview natin. Ito, galing naman kay Val Perez. May agency ho ba kayo na in-applyan or direct hire kayo? Ate Jennifer, yun. Direct hire po ako. Online po kami nag-apply. So, ilang employers din po yung pinadala namin ng mga applications dati. Marami talaga ng feedback pag talaga mga maganda ang buhay sa New Zealand. Ito, nagre-react naman. Isa naman si Sheena Baco. Sabi niya, good morning, Sir Danny. Mare-recommend ho ba ni Miss Jennifer kung ano pong agency niya and what visa po ang gamit niya before? Ayun. Yun na nga po. Wala po akong agency. Pero ma-recommend ko po sa kanila na i-check po nila sa PUEA kasi may mga legit naman pong agency na nakalink po sa PUEA. So, doon po sila maghanap ng legit na agency.
Oo. Tsaka yung visa po namin dati talaga, pagpunta namin dito is work visa na po siya. Work visa. Directly. Tapos po. na-extend. Tsaka that time sabi mo medyo maluwag pa, 'di ba? Maraming Opo, yes pangangailangan. po. Oo. Ngayon lang nagigpit. At saka by the way, para lang sa kalaman mo, yung POA ngayon, attached agency nila sa Department of Migrant Workers. Oo, kasi meron tayo yung DMW ngayon. Bali 9 yata. Maraming attached agencies na doon. Para one-stop shop na lang. So para hindi ka nabubudol ng mga illegal recruiter, di ba? Yun ang mga mahirap di ba? Oo. So, ayan. Tapos yun na nga, mula naman kay Mikey Sylvia, yun na nga, yung work experience regarding farming, madali ka nakapag-adjust, di ba? Or meron kayong dinaanan na, let's say, training period bago ka matuto dyan? Yes po. Merong training period naman po kasi iba yung trabaho dito, iba yung dairy farming dito. Hindi po siya katulad sa atin. So, dito, may mga machineries na kinakailangan mong alamin. Nag-ooperate ka nun? Yung makina? Nag-ooperate ka nun? Yung mga traktor? Kaya mo yun? Yes po. Dito na rin po namin siya natutunan. Actually, hindi ako marunong mag-drive. Nung nasa Pilipinas pa ako, hindi ako marunong mag-drive ng sasakyan. Tapos pagdating namin dito, tinrain po kami sa quad bike, tinrain po kami sa single motorbike, tinrain po kami sa manual na sasakyan, automatic na sasakyan, sa tractors, tractor na may mga attachment na ginagamit, ganun. So, matututunan mo naman po siya dito. Dami mo na tuloy natutunan pala dyan. Maganda yung experience mo, tsaka na-share mo yan sa amin yung experience mo. Tsaka mukha naman walang risk lagi dyan, mabangga ka. Hindi katulad dito, ang dami mga motor na nakapaligid. Dyan mukhang pwede mo mabangga dyan, yung mga baka lang. Di ba? Ay, nako po. Mga poste lang po dito sa gilid-gilid. Paano yung pag mga problema? Meron din ba mga issue dyan ng mga, let's say, magkakasakit yung mga alaga ninyo? Yes po. May mga cases naman po, pero hindi naman po ganun kagrabe. Normally nangyayari sa calving season, yun pong nagsistart na po silang mga anak. So may mga sakit na dumarating doon, katulad na lang po ng mastitis, ganun. So tinitreat po namin siya. Pagdating naman po sa mga sakit na hindi na po namin kayang i-treat, nagtatawag naman po kami ng mga vet. Opo. So marami naman available dyan. So alam nyo na yung kalakaran. Yes po. Yes po. Saan bang probinsya nyo, Jennifer? Tagum City, Davao del Norte po. Davao del Norte. So tama ba na isa sa mga, let's say, investment mo, nakapagpatayo na kayo ng bahay sa Tagum? Davao? Yes po, opo. Yes. First year ko po dito, nakapagpatayo po kami ng bahay. Nakabili ng lupa. Luckily, opo, yun po talaga yung aim namin nung nagpunta kami dito. Good news yan, ha? Talagang somehow yan mga gusto namin, mga inspiring stories. So, ibig sabihin, sino tumitira ngayon doon? Kapatid mo, nanay mo, ganun, tatay mo? Sino? Parents ko po. Yes po, wala po akong kapatid so parents ko lang po. Tsaka only ibang child ka. Yes po. Teka, nawala si sayang naman, ang ganda-ganda na lang interview natin kay Jennifer, ha? Naputol si Jennifer, ha? Production team, tingnan nyo nga, pakisilip nyo nga. Naputol si Jennifer Partol. Maganda na yung mga kwento niya. Marami siya natutunan na doon. Di pala siya marunong mag-drive dito, pero at least doon, nakapag-adjust agad siya. Pati traktor, kaya na niya i-drive. Wala si si Jennifer. Gusto nating maibalik siya para marami pa tayo. Baka may gusto pa nga kamustahin to si Jennifer. Tsaka marami yung mga feedback, mga tinatanong kung ano yung ayun magandang morning mula kay Lisa Delphine. Ang ganda po ng programang ito. Sir Danny, more power po sa programa. Yun nga sinasabi ko. Ito good news lagi ang hatid namin dito. Hindi na puro negative news. Kaya ito mga istorya ng mga mga magagaling dumiskarte natin mga kababayan na kinakausap natin anong ginawa nila, magkano ba ang budget nila, magkano yung kapital nila, kaya ganito na, umunlad na yung kanilang negosyo. Yun yung mga gusto nating i-share dito sa programang ito. Okay, naputol na si Jennifer. May pag-asa bang maibalik si Jennifer? Andyan na ba? Jennifer? Jennifer, are you back? Iniintay lang natin si Jennifer. Marami kasi yung mga gustong malaman. Hello, Jennifer.
Oh. Hello po. Oo, yan. Naputol ka kasi. Di ka naman Oo gumagalaw nga po, dyan biglang nawala. Oo. So, pero ayun na nga. Kasi marami yung nagre-react dito dahil ang ganda raw ng nung naging experience mo dyan, so dairy farming. So, yung dairy farming, is that something na marami pang available jobs na pwedeng applyan ng mga Pilipinong interesado na pumunta dyan? Oo. Opo, hindi naman po nauubos yung dairy farming jobs dito. Kaso nga lang po, yung immigration po nila, yung gobyerno po nila yung naghihigpit sa ngayon sa pagkuha ng mga migrant workers. So Oo. marami na po silang mga nilalagay na Oo. mga kinakailangan ng mga requirements ngayon, bagong Oo. requirements. Oo. Kaya po mas mahirap na. Pero kung nandito ka na mismo sa New Zealand, madali naman po makahanap sa Oo. dairy farming na jobs. Opo. Pero ikaw, Jennifer, let's say yung employer ninyo, wala ba silang pangangailangan? Let's say, pwede ka mag-suggest. Sabi mo, marami mga gusto at nung may nag-guest ako, maraming gusto pumunta dyan. So kung sakali may mga nakikinig at gusto, interesado, how will they apply? Matutulungan mo ba sila? Ano mga pwede nilang, let's say, pwede mong i-link sa kanila na parang, let's say, sa employer mo? Bakit? Kasi mukha naman kayong regarded well, di ba? Mukha maganda naman ang trato sa inyo diyan. So siguro Yes, nag-look forward yung ating mga viewers. Oh. Ganito po kasi yon sa dairy farming po kasi, hindi naman po siya kailangan ng maraming tao. So dito po sa amin, tatlo lang po talagang full-time dito. So wala pong hiring. Opo, ganun po siya. So kung gusto po talaga nilang mag-apply, kailangan po talaga nilang maghanap po ng agency. Tapos yung mga agency naman, yun yung magbibigay sa kanila ng na possible na job dito. Or if meron po silang experience ngayon, like let's say po na naka-experience na po sila ng dairy farming jobs sa ibang bansa, like sa Japan or sa Saudi or sa kahit anong bansa po yun, yun po, pwede na po silang maghanap directly. Online po, maghanap po sila online. Pero kayo, sabi mo tatlo lang kayo diyan. So dalawa lang kayo mag-asawa, so yung isa anong lahi? Local po siya dito. Local. Nandiyan. Oo. So, ayun na nga. So, in terms of working condition, napakagaan ang trabaho on a specific day. Okay na okay. Ibig sabihin, may anak ka eh. Okay po yung trabaho. Yes po. Okay po yung trabaho. There are times lang po talaga na mahirap yung trabaho kasi 4 na seasons po dito sa farm eh. Meron mo kaming winter, meron po kaming dry season, milking season, at yung calving season, at yung isa pang season na hindi naman po ganun kabigat yung trabaho. Pero yung pinakamabigat lang na season po is yung calving season, which is yung nanganganak yung mga baka, at saka yung mating season, yung binagbubuntis namin yung mga baka. Okay, meron pang pahabol na question bago ita bitawan ha. Jennifer. Ito kasi sabi niya yung New Zealand daw, sabi ni mula kay Fe, madahing. Ewan ko taga saan to si Fe. Sabi niya New Zealand is one of the countries na target ng family ko to settle. Dahil siguro nga ang feedback talaga ng New Zealand tahimik, maganda, very scenic, very scenery, maganda. Mahirap po ba ang life diyan sa New Zealand compare here sa Philippines? At saka yung salary din po ba, Ma'am Jennifer, is it equivalent to parang very good cost, yung living condition ba is very good? So, sasabihin ko po yung cost of living dito, mahal po. Sobrang mahal po ng cost of living dito. Say for example po yung renta sa bahay. So, kung trabaho mo po is nasa town, kung hindi ka po nakatrabaho sa dairy farm, expect mo na yung renta sa bahay mo is siguro nagre-range po siya, depende po sa size ng bahay nasa mga $450 New Zealand dollars up. So, depende po yan kung anong klase yung bahay na yon. At tapos, weekly po yung bayad. Tapos, yung mga bilihin po dito, sobrang mahal. Pero again, depende po siya sa kung anong klaseng trabaho meron ka at kung magkano yung sinasahod mo. So sa akin po, based on my experience as a dairy farmer, maganda naman po yung sinasahod namin dito dahil kagaya nga po ng sinabi ko kanina, nakakapag-ipon naman po kami, may naipundar na din po kami sa Pilipinas. So para sa akin po siguro, it depends na lang po kung gaano kayo kagastos, kung gaano kayo kasinop din, kung paano nyo i-handle yung money niyo. Ganun po. Pero all in all, para sa akin po, mas maganda yung pamumuhay namin dito kumpara po sa pamumuhay namin sa Pilipinas. Nung nasa Pilipinas na po kami. Pero ikaw, Jennifer, how do you see yourself, let's say, talagang itutuloy mo na yung, let's say, citizenship and then dual. Yung ba ang plano nyo? Both ikaw at saka husband mo? Yun ang plano nyo? Diyan na kayo? Opo. Dual kayo? Ganon? Magdudual po kami dito, opo. Pero
To be honest po when it comes po sa pagre-retire, mas maganda po mag-retire sa Philippines. Pilipinas. Pag Kesa dito, opo. Kasi syempre, iba pa rin yung kasama mo rin yung parents mo, tsaka Yes syempre, po. mura rin naman sa tago mo. Di ba? Oo. Oo. At saka Tama siguro, po, oo. siguro mag-put up na lang kayo ng little investment or negosyo dun sa probinsya ninyo, di ba? Yun siguro yung long-term plan, di ba? Oo. Yes po, opo. Mm. Yun po yung long-term plan namin, and then for our daughter po, tama. dito na siya kasi dito na rin naman siya naglalaki. So, wala na siyang, hindi na niya alam yung pamumuhay sa Pilipinas. So, as long as maging maayos na yung anak namin dito, then we can, go back to the Philippines and settle there when we go on. So, kailan yung next trip nyo at balak nyo bandalin yung anak nyo? Oo. Actually, nakauwi na po kami with our daughter nung, December. Wow, Yes po. Kasi, Christmas. yes po. Pinapunta po namin dito yung parents ko para makapagbakasyon, tapos makatulong din po sa akin sa panganganak ko. Wow, Tapos galing. nung umuwi na po sila, sumama po kami sa Philippines. And then bumalik kami dito noong January. Madali lang kumuha ng visa for tourist? Kunwari, sinama mo yung parents mo dyan. Tinulungan ka. Madali? Yes po, madali lang po kapag supporting niyo po yung application nila. Very good. Ayun daming inputs mo Maraming salamat Jennifer sa pagiging Salamat din po. let's say pag-open up mo sa amin yung istorya mo diyan, napaka-inspiring sa ating mga nakikinig. Maraming nakarelate sa istorya mo at gustong-gusto rin na let's say ganun din na diskarte mabiyayaan din sila ng ganung klaseng suwerte. Thank you very much, Jennifer. Thank you rin po. Okay. God bless. God bless. Okay, on a Sunday. That is Jennifer Partola, isang OFW, dairy farmer sa New Zealand.